po bang pumalakpak ang lahat? Let's give our clap of praise unto the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. We thank you, Lord God. We praise you, Lord God. Hallelujah. Ngayon po ay anong date? August 5. August na. Malapit na mag-bare months. Masaya ang mga estudyante. Ayan. Tayo po ba lahat ay pinagpala? Gusto ko marinig na sumigawan lahat ng amen. Amen. Totoo. Isa sa patunay na tayo pinagpala ay nandito tayo ngayong gabi kahit maulan, suspended ang mga klase, of course modular ang mga estudyante, pero dahil sa kabutihan at habag ng ating Panginoon, nandito tayo lahat para ibalik sa Kanya ang pinakamataas na papurit pasasalamat. Amen po ba? Amen. We're also inviting din po ang aming mga kapatid, our brothers and sisters who are currently watching online, na i-share ang video na to sa friends nyo, sa mga kamag-anak nyo, sa workmates nyo, classmates nyo, even teachers nyo, para hindi lang kami ang mag-bless, ang makatanggap ng pagpapala ng salita ng Diyos. Hindi lang ang spirito namin na mabusog, kundi kayo rin na mga nanonood na aming mga kapatid online. Tayo pong lahat ay umuko para sa isang panalangin. Hallelujah. We'll lift up your name, Lord God. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you, Panginoon. Salamat po, our Father, for this night, Lord God, na pinaghalob mo sa amin, Lord God, para makarinig, Panginoon, ng panibagong salita, Lord God, na aming magagamit sa buhay, Panginoon. We praise you, Panginoon, sa gabing to, ikaw ang mataas, Lord, ikaw ang maparangalan, Panginoon. We thank you for the power of the Holy Spirit na siyang kikilos sa gabing to, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na gagamitin mo para ihayag ang salita mo. Gagamitin mo para ako mausap sa mga anak mo. Hallelujah. Ikaw ang tinataas namin, Diyos Ama. Ikaw ang pinapapurihan namin, Diyos Ama. Binabalik namin ang lahat ng papurit pasasalamat sa iyo at sa anak mong si Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago para sa aming kaligtasan at kagalingan. Pinupuri ka namin, ibinabalik ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, bago po natin awitin ng isang kanta, yung first song po namin, ang title niya is Sapat Na't Higit Pa. Pero let me read this verse from Isaiah 25 verse 1 first. O Lord, you are my God. I will exalt you. I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Papurihan natin ang pangalan ng Diyos for His faithfulness, for all the wonderful things na ginawa niya sa atin sa buong linggo, sa 3 araw ng linggong to. At sa magagandang planuhin na matagal niya ng plinano na nag-aabang na lang sa ating mga anak niya. Hallelujah, tayo po yung umawit. Sige po, sabayan niyo kami. Pagpapala mo ay laging laan, di matatakot sa pag-anib, pagkat naririyan ka palang. Sabihin mo kapatid, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo ay tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay maputi. Let us all sing! Pagkat ikaw ay maputi, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo sa kara at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahihilip pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Higit pa.
mo'y laging lahat. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pagkawala ng shout, pagkat ikaw ay mabuti. Sabihin mo, oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumahabaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Yes, Lord, tunay nga po, Panginoon. Sandra tarala, Sandra tarala ka na lahat. Aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw, sapat na at higit pa. Sabihin mo, kapatid, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na. At biyaya mo'y sagana at tumapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na. Sabihin mo, wala nang ang mahihilig pa. Hallelujah! Wala nang ang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Minsan pa ba for the last time? Wala nang ang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Jesus, bless you, our Lord God. Oh, 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 oh. Taralasan, taralasan, taralasan. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. It is true, Lord God, that you are enough. Your grace is more than enough, Panginoon. Sapat, Panginoon, at higit pa, Panginoon. Your love, your blessings, Panginoon. Ang karunungan, Panginoon, na siyang pinagkakalob mo sa amin, Lord. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, for the love, for the grace, for the blessings, Lord God, that is more than enough. Abundant, Panginoon, na binubuhos mo sa aming mga anak na for us not to seek it sa kahit kanino pa man sa mundo, Lord God. Sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po. Salamat, Lord God. Sige pa, patuloy po tayong umawit. Amen. Ang next song po namin, ang title niya ay Liyab. So, bigay po natin ang lahat ng energy natin para maibalik sa Panginoon ang kapurihan. Yung tipong nagliliyab. Nagliliyab kayo sa sobrang energetic, sa sobrang saya ng puso nyo, sa kagustuhan nyong maibalik ang kapurihan sa kanyang pangalan. Sige po. Thank you, Holy Spirit. Sabihin mo, nararanasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin. Ikaw ay puro. Let's all say, dahil walang iba. Dahil walang iba. Dahil walang iba.
sisigaw, malaya na. Nagliliyab, nagliliyab, nagliliyab. Yes, Lord, salamat Panginoon. Ito na ang hinihintay, nararanasan kang tunay, sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Hallelujah! Halina tayo, magpuri sa sosyal! Tala! Na 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 na, 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 na 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 na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliyab, nagliliyab, nagliliyab. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Nagliliyab. Pwede mo nga pumalakpak ang lahat. Yes, Lord. The presence. Thank you for the presence, Lord God. Glory to your name, Lord Jesus. Hallelujah. Sabihin po natin, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba, halina tayo'y magpuri sa... Minsan pa po, dahil walang iba. Nag-iisa ka, Panginoon. Dahil walang iba, dahil walang iba, halina tayo'y magpuri. Minsan pa po, for the last time. Dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba, halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Hallelujah! Glory to you, God. Glory to you, Lord. Hallelujah. Sa iyo ang kapurihan, Panginoon. Sa iyo ang kalwalhatian. Sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat po. Yes, Lord Jesus. Truly, Lord God, na napakasarap magpuri sa iyong pangalan, Lord. Sobrang sarap sa pakiramdam, Lord God, na ibalik lahat ng kapurihan sa iyong pangalan, Lord God. That is why we are lifting up your name continuously, Lord God, this night, Lord God. And we thank you, Lord, for the manifested power of the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit this evening, Lord God. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Yes, Lord God, and we continually claim, Lord God, the victory for this night, Lord God. Uuwi kaming victorious, Lord God, for we have heard, maririnig namin, Panginoon, ang salita mong buhay, Lord God. Ang salita mong buhay na bubusog, Panginoon, sa aming mga spirito, Lord God. Spiritual na pamumuhay, Lord God. Salamat, Lord. And we continually praise your name, Lord God. This night, Lord God, patuloy namin pinapapurihan ang pangalan mo, tinataas, Panginoon, sa aming ikatlong awitin, Lord God. As the lyric says, Lord God, sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita, Lord God. Patunay, Panginoon, na kaming mga anak mo ay patuloy na lululhatiin, Panginoon, at pupurihin ang pangalan mo anumang season, Panginoon,
ang nararanasan namin. Ano man season ng buhay namin, ano man season ng nararanasan namin sa mundo, Lord God. Maulan, Panginoon, sobrang mainit, bumabagyo man, Panginoon, pero ang kapangyarihan mo, Lord God, ang siyang patuloy naming titingalain, Panginoon. Ang pangalan mo, Lord God, ang patuloy naming itataas at itatanghal, Lord God. Ano mang season ng buhay namin, Lord God, we will still be rejoicing, Panginoon, continuously. Dahil alam naming meron kaming Diyos na hindi kami iiwan at pababayaan. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. At tinataas namin patuloy ang pangalan mo, Lord God, sa pag-awit po namin ng ikatlong awiting to, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord God. Ikaw ang matibay na sandigan namin, Lord. We are standing in a solid rock, Lord God. You are the firm foundation. Sabayan niyo po ako, brothers and sisters. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailanman hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Siyang tunay, Lord Jesus. Panginoon, hallelujah. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailanman hindi ako iiwan. Higit
brothers and sisters. Let's sing it as a prayer of our life. Hallelujah. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Lord, magalaw man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Lord, sa gitna ng bagyo, awitan kita sa lungkot at sa May this be our prayer to you, Lord Jesus. Mga anak mo ay umaawit sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. ang matibay na sandigan Siyang tunay, sa Panginoon. lahat. Yes, Lord, the lift of your name, Lord God. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili Thank you, Lord Jesus, for your word. mga Thank you for your word, Lord God. Hallelujah. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Diyos. Pwede po bang sabihin, maglaho man? Hallelujah. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Isa pa po. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa Yes, Sir God, truly, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang matibay na sandigan, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Ang salita mo, Lord God, ang salita mo, Panginoon, ang pinakamatibay, Panginoon, na pangdepensa, Panginoon, sa anumang ibato ng kalaban, Panginoon, sa aming mga anak mo, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. We firmly believe na ang salita mo, Panginoon, hallelujah, Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna
Lord God. We praise your name, Lord God. Hallelujah. Inaalay po namin sa iyo ang awiting ito, Panginoon, bilang isang deklarasyon, Panginoon, na anumang emosyon, Panginoon, hallelujah, ang magkaroon kami, Lord God, itinataas namin ang pangalan mo, Lord. We praise you, Lord God. We glorify your name. Hallelujah. In Jesus' mighty name, amen and amen. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Muli kami nagkatipon-tipon, Panginoon, upang makapakinig ng iyong buhay na salita, Panginoon. Panginoon, dalangin ko na hipuin mo ang bawat isa, Panginoon, na maituon ang puso't isipan sa iyo, Panginoon, upang makapakinig at maisabuhay ang mga buhay mong salita, Panginoon. Panginoon, sabi nga sa kanta, Panginoon, sa gitna ng bagyo, Panginoon, aawitan ka, Panginoon. Ano man ang maging panahon, Panginoon, patuloy at papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa mga pupunta pa lamang dito, Panginoon, ingatan at gabayan niyo po sila, Panginoon. Nawa ay makapunta sila dito na ligtas at makapakinig sa mga ibibigay mo salita, Panginoon. Yun lamang po ang samat dalangin sa gabing ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay umupo. At tinatawagan po namin si Brother Jobert. Check. Ayan, pinagpalang gabi po sa ating lahat. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan, bago po tayo makinig ng mensahe sa pamamagitan po ng ating pastor, nais ko lang po magbahagi ng kaunti lang po para ihanda po ang ating mga sarili sa mga salita po na ibibigay ng ating Panginoon ngayong gabi. Ang i-share ko po is galing po sa unang Juan, chapter 5, verse 4 and 5. Ayan, sabi po dito mga kapatid, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Napakagandang mensahe po nito galing sa ating Panginoon dahil hindi po pinangako ng Panginoon na walang problema. Hindi sinabi ng Panginoon na walang pagsubok, walang trials. Pero pangako ng Panginoon na kapag sumampalataya ka sa Kanya, lahat ng bagay ay kaya mong pagtagumpayan dahil meron tayong Panginoon. At hindi rin pinangako ng Panginoon na magiging madali ang buhay natin. Hindi rin pinangako ng Panginoon na wala tayong pagsubok at problema sa buhay. Pero gaya nga ng sabi ko kapatid, lahat ng ibabato ng kaaway sa atin, kaya natin pagtagumpayan dahil sa Kanyang biyaya. Amen po? Pero, hindi sinabi ng verse na yon na, pakibalik nga po, sister. Ayan. Sinabi dito, mapagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sinabi dito na sa pamamagitan ng ating pera, sa pamamagitan ng ating talino, sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan. Ang sinabi dito sa ating pananampalataya, kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kapera, kahit gaano ka pa katalino, o gaano pa
Alam mo yun yung mga skills mo? Baliwala yung lahat niya ngayon kung wala kang pananampalataya sa ating Panginoon. At magkakaroon ka lang ng pananampalataya, sabi ng Romans 10:17, ang pananampalataya ay galing sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po mga kapatid? Kaya nagkakaroon po tayo ng pananampalataya dahil sa patuloy natin ng pakikinig sa salita ng Diyos. At paano tayo makakarinig ng salita ng Diyos kung hindi po tayo dadalo? Kaya napakahalaga po ng pagdalo, ng pagsamba sa ating Panginoon at lalong-lalo na ang pakikinig ng salita. Dahil dito po tayo magkakaroon ng sandata laban sa gagawin ng kaaway sa atin. Laban sa mga problema, sa mga pagsubok ng buhay. Dahil hindi po madali ang ating pagdadaanan. Marami po tayong pagdadaanan. Pero pangako ng Panginoon na hindi ka niya iiwan at pababayaan. Na palagi siyang nasa tabi mo, oras na kailangan mo siya. Sapagkat ang Diyos na tumawag sa iyo ay tapat. Ang Espiritu ng Panginoong Jesus na bumuhay sa Kanya ay ang Espiritu na nasa iyo, mga kapatid. Kaya wala kang ibang katatakutan. Walang ibang pangamba ang dadating sa iyo dahil the same Spirit na nasa Panginoong Jesus ay nasa iyo, kapatid. Ang Espiritu na bumuhay sa Panginoong Jesus ay nasa iyo, kapatid. Kaya mga kapatid, lahat ng bagay ay kaya mong mapagtagumpayan sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Panginoong Jesus. Parang ano po mga kapatid, parang cellphone. Kahit gaano pa kaganda yung cellphone mo, kahit gaano pa, parang sabihin na natin iPhone 17. Di ba? Kahit gaano pa kaganda, kahit gaano pa kalaki yung cellphone mo, yung laptop mo, yung tablet mo, kahit gaano pa kapangit, di ba? Malolobat din ito, kapatid. Hindi po ba? Amen po? Kaya, parang ano rin po, parang buhay spiritual po natin. Kahit gaano pa tayo kayaman, kahit gaano pa tayo kaganda, kung wala po tayong pananampalataya sa Panginoon, baliwala rin po yan. Dahil malolobat at malolobat tayo kapag hindi tayo makikinig sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Di ba? Sabi ng Hebrew 4:12, ito ay buhay, kumikilos. Di ba? Ito ay gabay natin sa pang-araw-araw natin na desisyon, sa pang-araw-araw natin na ginagawa. Kaya mga kapatid, napaka-importante ng salita ng Diyos. Hindi po ako magsasawa, ulit po mga kapatid, na makinig po tayo. At ngayong gabi po, ituon po natin ang ating mga mata. Sabi po ng 1 Peter 5:7, cast all your concern, all your anxiety to God because He cares for you. Kaya ngayong gabi, iwan po natin sa Panginoon ang lahat ng ating alalahanin, ang ating problema. At makinig po tayo ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos lang talaga ang may kapangyarihan. Ang salita ng Diyos ang may kakayahan na baguhin ang ating pananaw at isipan. Kaya mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na makinig po tayo ng salita ng Diyos. Huwag po tayo magsasawa na makinig ng salita ng Diyos. Yun lamang po, purihin po ang ating Panginoon. Praise the Lord! Palapaan natin ating Panginoon. Thank you, Brother Jobert. Salamat sa mga nagsitugtog din. Praise the Lord at umawit. Salamat sa aking pasalamat din sa nagtamborin, ano? At salamat sa aking dancing group. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Bago ko kayo i-congratulate, yun munang nasa online. Welcome po sa ilang mga kaibigan natin, kapatid na nasa online. Bagamat kayo ay nandyan, kami naman ay narito. Pero ito po, isa po ang sigurado natin, God is not limited by space and even time. Amen?
ang Diyos ay hindi nalilimitahan ng distansya. Nandito kami, sama-samang nagpuri sa Lord. Maging sa iyong tahanan, kung ikaw ay magbibigay ng oras din, panahon, sinabayan mo kami kanina sa pagpupuri sa Lord, wala namang pagkakaiba. Ang pagkakaiba nga lamang ay napakasarap na mismong nandun ka, no, sa kung saan nagaganap yung pangyayari. Ngunit ganun pa man, ang ilan na wala rito na ngayon ay nasa online at ang ilan na hindi makakarating talaga pag Miyerkules, midweek service, ay nakakasama namin kayo sa online. Purihin at sambahin ang Diyos at salamat sa inyong mga pagtutok sa gawain ito. Salamat sa pagbibigay niyo ng oras at panahon para po sa salita ng Lord. At kayo naman na narito, hindi po biro-biro ang pumunta rito. Palapakan nga natin Panginoon. At salamat sa inyo. Purihin ng Diyos sa inyong mga buhay. Ang Miyerkules ay hindi ordinaryong katulad ng linggo. I mean, hindi ito linggo. Matatawag ko kayong mga fanatic. Kasi this is not Sunday. This is Wednesday. At ang lagay pa nito ay umuulan. But still, we are here. Still, umaawit sa Panginoon ang ating walang palitang music ministry. Palakpakan natin ang Lord sa inyong buhay. Hallelujah. Sana pumayag si Sister Jessa na walang palitang music ministry. Okay lang, Sister? Kasi may trabaho siya, no? Oo. Pero andyan naman si Angel, tama? Ano ba ang pasok mo, Angel? I mean, yung oras. Hindi maapektuhan ang, praise the Lord, Dan. Hindi maapektuhan. Pareho kayo. Yan ang gusto ko eh. Laging duet. Praise the Lord. Hallelujah. Sino pa? Si Sheila. Asa si Sheila? Oh, Sheila. Happy graduation na. Next year, gagraduate ka na. Marami ka rin gagraduate next year. Madami. Congrats. Hallelujah. Hindi apektado ang Wednesday mo? Jobert, hindi apektado ang Wednesday mo? Hindi apektado? At saka ang mag-asawang si Alan at si Lori. Ang siya munang dahil gagabihin ka brother, no? Pag Miyerkules, So ini-expect namin na kayo maglalampaso nito, ha? Palapakan natin ng Lord sa buhay nila. Sila po maglalampaso dito para pagdating natin, malinis naman. Salamat, sir, ha? Salamat. Purihin ang Lord sa inyong buhay. At kayo na dumadalo, tumingin kayo sa akin lahat, maging ngiti-ngiti ka, sir, ha? Pero hindi mo kaya ang mata ko pag ngumiti ako, sarado eh. Ikaw na. Ngumiti ako, sarado ang mata ko eh. Pero kitang-kita ko lalo ang tao. Tulad na sabi ni Jobert kanina, at kayo na narito, huwag manawa. Alam niyo ba kung ano talaga Word of God? Ito daw ay makapangyarihan. At ang sabi, sa Matthew 4:4, kabisado natin dapat na yan. Anong sabi ng Matthew 4:4? Man shall not live by bread. Hindi lamang daw sa tinapay nabubuhay ang tao. Tumingin kayo sa akin. Nasira? Ang ganda kasi, bago kasi, no? Kaya, bitawan mo muna, ibaba mo muna, kuya. Yan. Ano yung ganon? Puma? Nike, no? Puma, ano ba yung nakaganon? Si Jordan. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kailangan ng tinapay. Pagkain yon. Di ba? Remus, pag hindi ka kumain, manghihina ka, tama? Oo. Di ba? Kaya nung gumawa tayo, mayat-maya kumakain kami, Jesse. Yung ako manlambot siya, pero pag uwi, pagod din daw siya, no? Kaya hindi tayo natuloy, Brother Jobert. Bagal gumawa ni Remus. Hindi, daming ginawa. Hindi lamang tayo kumakain araw-araw. Hindi lang. Naintindihan nito, maging bata.
Tama, kuya? Yung nasa likod ni Alan. Di ba? Hindi lamang tayo, lahat tayo kumakain. At pag hindi tayo kumain, physically, manlalambot tayo. Lalo na spiritually. Pag hindi tayo kumain ng salita ng Diyos, manlalambot tayo spiritually. At yun ang pinakamasaklap na magiging kalagayan ng isang mananampalataya kapag naglambot spiritually. Tumingin po ang bawat isa rito. Kapag naglambot ka spiritually, ako po ay may pamanhik sa inyo. Makaka-encounter kayo ng mga Kristiyano na maghahanap ng mali nyo. Dalangin ko yun nung prayer meeting namin kahapon. Makakaranas kayo ng mga taong para bagang ang pakiramdam nila, ipinanganak sila para humanap ng mali ng kapwa Kristiyano. Ang dalangin ko nung Miyerkules, na ang mga katulad nyo na hinahanapan ng mali o nakikita ng mali sapagkat talagang may makikita ka. Amen! Ang dalangin ko, huwag kayong manlalambot. Huwag kayong susuko. Alam ko ang pakiramdam ng isang hanapan ng mali. Nung ako'y bata pa sa Panginoon, hindi ko alam ang gagawin. Lambot ako. Umiiyak ako. Para bagang ang sama-sama ko. Buti na lang, nireveal ng Lord sa akin, ang itinuturo ko sa inyo ay revelation ng Diyos. Hindi yan theology. Nawa, kapag kayo nakasumpong, kahit pasabihin mong nakita mong, kasi ang naghahanap ng mali, hindi naman niya alam ang kumpleto eh. Tama? Hindi niya alam. Hindi niya alam kung paano ka umiiyak, sister. Sa gabi, sa umaga, o anytime. Hindi nila alam kung paano ka umiyak at nagsasabing sa Lord, Lord, sorry! Hindi nila alam yon. Amen? Hindi nila alam. Kayong mga bata habang lumalaki sa Panginoon, ano man ang pagkukulang, pagkakamali, at nakita ng iba. Tumingin kayo sa akin, ang nakikita ng Lord sa inyo, tumingin kayo sa akin, ang nakikita ng Lord sa iyo, yung dugo ni Jesus na nakabalot sa inyo. Palapakan po natin Panginoon. Hindi nakikita na ibang Kristiyano yun eh. Nawa, huwag kayong bibitaw. Nawa, huwag kayong susuko. Naikwento ko sa inyo minsan, isang nag-oopisina, lalaki siya. Hindi na siya dumadalo sa gawain. Kinausap ko siya, pinuntahan ko siya. Sabi niya, Pastor, kasi nagiging plastic lang ako. Plastic. Bibiruin ko sana, pero seryoso yung usapan namin. Sabihin ko, di bali ng plastic, basta orokan, di ba? Orokan, magandang klase, magandang quality. Pero hindi ko siya nabiro. Pero magbibiro muna ako. Sabi ni Jobert kanina, kahit anong ganda mo, manlolobat ka din kung wala salita ng Lord. Buti na lang yung magaganda ng The Life-Giving Spirituals narito. Palapakan natin ang Lord. Hindi ka malolobat. Woo! At kahit kagano ka pogi, mas pogi ako sa'yo. Joke. Malolobat tayo. Tama. Amen? Ngayon sinabi ko doon sa lalaking yon, sabi ko, paano mo naman nasabing nagiging plastic ka lang? Sabi niya, Pastor, pag linggo, di ba? Tamo, kataas ako ng kamay, nagpupuri sa Lord. Sabihin kayo sa akin, di ba? Pero pag Lunes, papasok na ako, lumalabas yung tunay na ako. Ako na yung tunay na ikaw. Barkada. Yung buhay ng isang kakubuhay ng isang buhay ng isang wala sa Panginoon. Sabi ko, nabubulagan. Kita mo ano sabi niya? Buhay ng wala sa Panginoon. So sabi niya, yun daw yung tunay niyang buhay, sister. Simula Lunes hanggang Sabado. Sabi ko, di ba tinanggap mo, Panginoon? Opo. Hindi. Yung araw ng Lunes hanggang Sabado, yun yung plastic ka. Hindi mo lang alam kung paano ang gagawin. Yung araw ng Linggo, yun ang totoong ikaw palapakan. Kaya lang mas malamang yung araw ng plastic eh. At naisahan siya ni Satanas kasi maraming Kristiyano rin. Nasabihin sa kanya, atin ka pa ng atin. Dalo ka pa ng dalo. Ano sa tingin mo na itulong nila?
Ano sabi ng Panginoon? Don't quit. Siya na mananatili hanggang huli, siyang magtatagumpay. Palapakan natin ang Lord. Yun ang totoo. Ano yung sigaw natin? Yung pinaninindigan natin, yung affirmation natin, ano? Oh, come on, yung tinuro natin last Wednesday. God, mahal ka ng Diyos. Palapakan natin ang Lord. Yun ay sisigaw mo, mahal ako ng Panginoon, yun ang totoo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Para ano? Mapahamak para sa atin. Si Kristo ay hindi, listen, akala ng marami si Kristo daw ay naging makasalanan. Kasinungalingan yun. Si Kristo ay hindi naging makasalanan. Si Kristo ay kinuha ang lahat ng ating kasalanan. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Kung maiintindihan nyo yun, hallelujah! Walang anumang makikita kang pangit. Si Kristo ay hindi naging makasalanan. Si Kristo ay kinuha ang lahat ng ating kasalanan. Kung kinuha niya, walang natira sa iyo. Palapakan natin ating Panginoon. Kaya nung tanggapin mo siya, naging righteous ka. Mahal ako ng Lord. Yun ang totoo. Sabi ko sa kanya, Sir, nung tanggapin mo si Jesus, hindi mo kailangan ako mag-uumiyak, pero pastor, talagang lumuluha pa ako nun. You see? Sabi ko, nakikita kita, nagpupuri pag Sunday. Hindi ko alam kung may sipon ka lang, kaya medyo punas ka ng punas. I mean, luha siya. Kaya lang nadali siya ng kasinungalingan ni Satanas. Praise God. Praise God. Hindi po ako nagyayabang. Praise God. Totoo ang Panginoon sa lagi kong dalangin. Lord, ilagay mo sa akin puso ang pagmamahal mo sa mga anak mo. Nang sa ganon, mahalin ko sila at intindihin ng kagaya ng pagmamahal mo. Praise God. Mahal tayo ng Lord. At yung pagmamahal na inaramdaman ko, kaya pinuntahan ko siya. Sapagkat hindi dapat siyang mapahamak. Naintindi niya at naunawaan. Ang peke, ang pagiging plastic niya ay simula Lunes hanggang Sabado. Ang haba, di ba? Hindi niya alam. Akala niya yung tunay na siya. Ngunit ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ano? Pakilagay! Hallelujah! 2 Corinthians chapter 5 verse 17 kay King James. Tatagalugin na lang natin. Hallelujah! 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become Isang new. sigaw natin, I am a new creature! Hallelujah! 1, 2, go! I am a new creature. Sa Tagalog, ako'y isa ng bagong nilalang. Ako'y isa ng bagong nilalang. Kung bago, wala yung luma. Tama? Tama? Pastor, bakit ganun pa rin ako mag-isip? Bakit ganun pa rin ang gusto ng katawan ko? Yun nga, espiritu ka, hindi ka katawan eh. Amen? Ikaw ay spirit with soul. Ang sabi ng Bible, hiwalay ang spirit sa soul. Hebrews chapter 4 verse 12. Tama? The word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Salita lang ng Diyos ang kayang maghiwalay ng soul and spirit. Kapag napaghihiwalay, hindi sila iisa. Tama? Kasi pag iisa yan, pinutol lang. Tama? Amen. Pag pinaghiwalay, parang ito. Ito at saka ito, magkahiwalay yan. Hindi sila iisa. May joints yan eh. Amen? Amen. Kapag tinanggal mo yan, ang lahat, yung laman, lahat, maghihiwalay yan. Hindi sila iisa. Ang soul and spirit, hindi iisa. Magkahiwalay yan. Yung salita lang ng Diyos ang kayang maghiwalay sa kanila. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Dividing.
and of the joints and marrow, and is a discerner of thoughts and intents of the heart. Hayaan mo lumago ka muna. Amen? Kapatid, yung nasanay kasi yung isip natin, tama? Sanay tayo sa dati nating mali. Sanay ang ating katawan na sumunod sa takbo ng isip natin. Na-born again ka ngayon. Hindi sanay ang katawan mo, hindi sanay ang isip mo na sumunod sa spirit mo. Kasi ang taong wala sa Panginoon ay nabubuhay, body, soul, and spirit. Pero nung maborn again ka, ang buhay na natin dapat ay spirit, soul, and body. Nangunguna ng spirit. Ang problema, hindi pa malusog. Amen? Hindi pa napapalitan ng salita ng Diyos ang laman ng iyong isip. Kaya, sinusunod pa ng isip mo yung dating laman. Ngunit kung tayo patuloy na dadalo, at yun ang sisirain ni Satanas, ayaw niyang dumalo ka. Kasi pag dumadalo ka, nabubusog ka ng salita. Kapag nabubusog ka ng salita, imagine, meron akong hawak na pitchel. Alam naman natin yung faith, di ba? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So nananampalataya tayo ngayon. May hawak akong pitchel. Okay? Nananampalataya kayo ron. Amen? May hawak akong pitchel. May kamay. Ito ang tatangnan. Ito ang... Walang maalam nung kanta na yun. Okay. May pitchel akong hawak. Yung pitchel, hindi punong-puno ng tubig. Yung pitchel may laman tubig. Okay? Yung pitchel may mga ganun pang natitirang walang laman. Okay? So may hawak ako. May konti pang ganun. So mahigit kalahati yung tubig. Meron pang natira hindi puno. Ang ginawa ko, nilagyan ko unti-unti ng bato. Okay? Tumingin. Imagine. Yung pitchel. Pak. Pak. Pluk. No? Ano ang mangyayari habang nilalagyan ko ng bato? Mapupuno ng magnet. Mapupuno ng bato. Ano ang mangyayari sa tubig? At pag umapaw, ayun, ang inaantay ko. So habang nilalagyan ko yan ng bato, yung tubig, umaapaw hanggang sa tumapon at mas marami na ang bato kesa sa... Okay, yung pitchel, sumisimbolo sa ulo mo. Sa utak mo. Yung tubig, sumisimbolo sa dati mong buhay, dati mong alam. Yung bato, sumisimbolo sa Word of God. Unti-unti mong lagyan, pak! Unti-unti mong lagyan ng salita ng Diyos ang iyong utak. Amen? Unti-unti mong kumain ng salita ng Lord. Unti-unti mong baguhin ang laman ng utak mo ng salita ng Lord. Ang mangyayari, yung dati mong alam, yung dati mong pinaniniwalaan, yung dati mong lagi mong ginagawa. Amen? Amen? Kung hindi mo gagawin yun, hindi mapapalitan ang laman ng utak eh. Yung dati mong automatic, di ba? Instinct na nga minsan eh. Instinct, di ba? Pag sinabing instinct, hindi mo na iniisip. Automatic yan, parang ganito. Ang manok, wala namang utak yan eh. Di ba? Ang hayop, wala namang yung, hindi nila kaya talagang mag-isip ng katulad na sa tao. Pero pag ginulat mo yan, instinct na nila yon. Ang aso, di ba? Okay lang yan, gaganyan yan, payupoy pa ng buntot yan. Pero subukan mo saktan yan, amen? Kakagat yan, instinct yun. Automatic nilang gagawin yun. Ganun ang tao, merong instinct. Merong automatic tayong ginagawa. Kasi yun ang laman ng utak natin. Pero oras na nalagyan niya ng salita ng Lord, umaatin ka ng gawain, nagbabasa ka. Ako'y nagpaplano, kayong mga gusto ko simulan sa inyo, na muli ibalik ang Bible sa inyong mga kamay. Okay ba sa inyo humawak ng Bible? Ha? Tingnan nga natin, testing natin. Testing mo nga.
Hawakan mo. Masarap, di ba? Di ba? Tayo ka nga. Sige lang, sister. Ilagay mo dyan. Ang lola ba nito o nanay? Lola nito, masugid nating, ay grabe, active nung dito yon. Oo, lola mo. Pangalan no, si ano? Mirna, no? Sister Mirna. Active yun. At kamukhang. Lakad ka nga na may Bible, sister. Sige. Ganto, syempre, ganto naman. Huwag naman ganun. Ganyan na. Lakad ka, tinanong ko lang gano'ng kasarap yan. Pwede na may nakaganyan, no? Salamat, sister. Sarap, di ba? Palapangan natin ating Panginoon. Sarap. Subukan mong, tingnan mo, sister. Ikaw, kuya, sama ng tingin mo sa akin, eh. Subukan mo, hawakan mo, basahin mo, di ba? Sige, wag mo nang, kunyari nagbabasa ka lang, kunyari lang. Yan. O, ilipat mo. O, di ba? Kunyari, kaya mo naman magbasa, di ba? King James, sige, kunyari. Sige, basahin mo sa isip mo lang, yan. Okay, alam mo nangyayari? May napapansin ka? Walang lumalabas na message? Kasi hindi yan cellphone. Akin na. Palapakan natin na Lord, yung nakahalagahan ng Biblia. Pag binasa mo yan, tutok ka. Ang lahat ng nakikita mo is Word of God. Word of God, ang lahat ng nakikita mo. At sa aking Bible, meron pa yung may mga singit-singit pa yan, no? Kasi pag may nirevela Lord, sinusulat ko. Ang una kong Bible noon, hindi pa ako marunong mag-Bible noon, nabura lahat. Oo, kasi ano akong tawag nun? Marker. Napansin ko lahat na nakamark na. Wala na ako mabasa. Pula pa yung ginamit ko. Oo! Hindi pa ako marunong nun eh. Enjoy ako, excited ako. Wow, nangusap ang Lord. Dumating ang time nung binabalik ako yung Bible. Wala na ako mabasa. Lahat puro guhit na ng pula. Masarap ang Bible. Gusto yung pakita sa inyo kung gaano kasarap. By the way, lalaki niyo bumalik sa Lord. Palapakan natin ang Lord. Nakita niya totoo. Come on, kapatid. Ang Lord, hindi ka natapat pa siya. Amen? Kaya kayo sana, nawa, mga kapatid. Nawa, mga kapatid. Maging, ang sabi ng Bible, dumalo lagi. Amen? Amen? At magpalakasan. Tama? Huwag tayong pumunta doon sa kabilang side nun. Na hindi na dumadalo, nangahatak pa ng ayaw dumalo. Hindi niya pinapalakas. Amen? Nawa, wag tayong ganon. Ano man ang mangyari, ano man ang makita natin, tayo'y maging kalakasan ng bawat isa. Tulad na inawit natin kanina, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung tayo dumadalo, nakikinig, awit 119 verse 103. Psalm 119. Isipin mo, kung punong-puno tayo ng pag-ibig, yun naman sabi na lumakad tayo na may pag-ibig. Amen? Ano yung sigaw natin? God loves me. Ikalawang sigaw natin, yung affirmation, yung pinaninindigan natin, ano? Kung sinabi ko kanina, I am a new Creator. Yan. Ako ay isa ng bagong nilalang. Halimbawa, napapagawa ka ng mali. Hindi, bago na akong nilalang. Amen? Amen? Kahit pagawin mo yung mali, isa na akong bagong nilalang hanggang sa magawa mo. Kapag ikaw ay sin conscious, ang gagawin mo'y kasalanan. Tandaan mo yan. Kung nasaan nandun ang takbo ng isip mo, doon ang punta mo. Kahit sa pagmotor, pagbabike, amen? Sa bisikleta na lang kaya hindi na nga motorsiklo Kung ikaw dapat dito liliko, paliko ka, nakatingin ka doon, sinisigurado ko sa'yo, doon ang punta ng bike mo. Sinisigurado ko yan. Babaliktad ka. Sikreto sa motorsiklo, kung dito ka, doon ang tingin. Hindi nga. Kung dito ka, wag kang titingin doon. Sinisigurado ko sa iyo. Ang kabayo, kung saan nakatuon na mukha, doon pumupunta. Kaya ang kabayo, kita mo, pag nanakbo yan at hinatak mo pababa, umihinto yan kasi. Ang kabayo, oras na naihiga mo, oras na ibagsak mo ulo niyan, hindi yan makakatayo. Ganun tayo. Focus tayo sa salita ng Lord. Huwag sa sinasabi ng sitwasyon. Amen? Huwag sa ginagawa mo, kundi sa salita ng Lord. Amen? Focus ka dun.
ang salita ng Diyos. Ano ba salita ng Diyos? 119 verse 103. Ano daw? How sweet are thy words unto my taste. Yes, sweeter than honey to my mouth. Ganun pala. Hindi po siya mapait. Tulad ng ampalaya. Pero kanina, may natutunan ako kay Brother Odi. Ang ampalaya pala ay hindi lang bitter. Ito pala ay nakakapagpababa rin ng sugar. Kasi mayroon siyang post eh. Sabi ko, okay ha. Thank you, Brother Odi. So, ganun daw ka-sweet. How sweet are thy words. Ano ba yung sweet na yan? Matamis. Iba pa yung pagiging sweet ng lava balls. Matamis ang salita ng Lord. Yan ang epekto sa iyo nito. At yan ang matamis na hindi nakaka-diabetes. Sino rito may lahi ng diabetes sa pamilya nila? Sige, taas. Kamay. Oh, nagtanong sila. Yan. Oh. Sino rito may lahi ng sakit sa puso sa pamilya nila? O sino rito ang katulad ko na may lahing gwapo sa pamilya? Ayo, hindi nyo pa alam. Tumigil kayo nun. Wag mong tatanggapin lahi namin ito eh. Yung lahing gwapo lang ang tanggapin nyo saka lahing maganda. Bakit hindi mo dapat tanggapin? Uy, lahi namin, kaya yung mga bata, pag nagkakaedad ng 40, ina-expect na niya, yung ikinamatay ng kanilang ninuno, hindi ka, sa born again, hindi pwede yun. Why? Ano yung ikalawang sigaw natin? I am a new creation. Kung ikaw ay bago na, putol na lahat. Palapakan natin. Sa iyo na putol. Palapakan natin ng Lord. Sa iyo na putol! Ngayon, kung tatanggapin mo lahi nyo, sinasubmit mo uli ang sarili mo. Amen? Simula nung ma-born again ka, simula nung tanggapin mo si Jesus, isa ka ng bagong nilalang, yung lahi nyo naputol sa iyo sapagkat ang lahi mo na ay anak ng Diyos. Palapakan natin. Come on, that's the truth! That's the truth. Punta ka sa doktor, tatanungin, lahi nyo ba yung ganito? Lahi nyo ba yung ganito? Kaya sila na lang magkita. How sweet are your words to my taste. Ganun sana katamis ang salita ng Diyos sa iyo. Pag-iipunan ko lang, tumingin kayo sa akin. Basta sisiguraduhin nyo lang, ang mga taga-Miyerkules ay dadali ng Biblia. Kasi sa akin talagang very important ito, kaya mahilig ako magbigay ng Bible. Lalakad tayo, bibili tayong Bible. Sa National Bookstore. Sana meron. Dahil pag wala, uwi na tayo, walang kainan ha. Bili tayo. At huwag nyo ikahiya. Lalo na kayo malalakas pa mata nyo, di ba? Di ba? Sino mang kapatiran dito na nais, siguraduhin mo lang na magba-Bible ka nga. Hindi mapasasayang. Ang dami na natin ipamigay na Bible eh. Ang dami na. New Testament. Tingnan ko nga. Sino may dala niyan? Ha? Pansamantala, bigyan sila. Bibili tayo ng Bible natin, yung gusto mo talaga. Amen? Ako nung nag-Bible ako, unang Bible ko yung ipinamimigay na pula. Yung, Gideon. Oh, grabe, mahal na mahal ko yun. Iba nga mo isa, hindi ako nagbibiro. Iba ang tunog ng page ng Bible sa akin, iba. Musika ang pandinig ko sa tunog ng Bible. Nanginginig pa ako noon para magbasa. Pakibigyan nga sila. Pansamantala, English to ha.
So, pag-aralan nyo mag-English. Huwag kayo kay AI magpaturo ng English. Okay? Si Smith Wigglesworth, no read, no write. Nung matutong magbasa, Bible ang binasa. 14 on the record ang nabuhay niyang patay. 14. Smith Wigglesworth. Pwede mong i-search yan. O, pansamantala ha. Okay. English yan ha. Practicein nyo. Okay, mamaya na. New Testament lang yan. Walang Old Testament yan. Walang awit. Pero pansamantala, no? Basta-basahin nyo. Sinisigurado ko sa inyo, maintindihan nyo rin yan. Okay, tumingin na muna rito. Salamat po. Si Remus. Mapera yan. Kaya niyang bumili ng ng mamahaling Bible. Ito, magandang Bible ito. Ang iminamahal ng Bible, pag yung merong mga puting sa baba, may mga, yun ang iminamahal niyan. Psalm chapter 19 verse 10. Awit 19 verse 10. Siguro susunod, magdala na rin tayo ng notebook para isulat natin chapter. O kaya balik-balikan niyo yung video. 1, 2, go! More to be desired are they than gold. Yeah, than much fine gold, sweeter also than honey and honeycomb. 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 Sir, pakilagay sa Tagalog. Sino bang kasama mo dyan? Okay. Mga pinipitang higit kaysa ginto. Lalim ah. Ibig sabihin, pinapahalagahan. Ninanais, pinipita. Iniibig, minamahal. Wala bang mas matagang Tagalog dyan? Higit kaysa ginto. Ayan. 19, verse 10. Awit. Ang mga ito higit pa kaysa purong ginto. Yun pala yun. Purong ginto. At mas matamis pa kaysa sa pulot pukyutan. Yun ang salita ng Lord. Ang salita ng Lord, grabe. Treasure. Sana masumpungan nyo rin ang sarili nyong ganun ang tingin. Ang salita ng Lord, mas totoo pa para sa akin ha. Kung ituring ko sa salita ng Diyos, mas totoo pa kaysa sa hawak kong mic. Mas totoo pa kaysa sa sweetheart ko. Mas totoo pa sa akin ang salita. I mean, ganun siya katotoo. Maglalaho ang langit at lupa, ang salita ng Diyos ay hindi. Amen. Ganun katotoo ang salita ng Lord. Mahirap lang sa iba na panghawakan talaga kagad. Pero ito po sinisigurado ko sa inyo. Kaya nga tayo may alam niyo, affirmation, yun yung pinanghahawakan. Pinaninindigan. Mahal ako ng Diyos. At yun ang salita ng Lord. Ibig sabihin, pag may nangyayari, at ang tanging maganda sa pangyayaring yun ay yung sasabihin mong mahal ako ng Lord, yun ang paniwalaan mo. Mahal ka ng Diyos. Sa pamilya, meron tinatawag, ang tawag nila ro paborito, pero baka hindi lang namin misinterpret nila, pero ito sabi, nagkamali simbawa si kuya o si ate. Sabi ni ate. Sabi ng kapatid, tatakot siya kay nanay eh. Sabi niya, huwag ka mag-alala. Mahal ka naman ni nanay eh. Tama? You see? Huwag ka mag-alala, mahal ka naman ni nanay. Alam mo bang ganun din ang Diyos? Mahal ka. Huwag ka mag-alala, mahal ka ng Lord. Hindi kita tinuturuan magkasala, ngunit tinuturuan kitang maniwala sa tatay mo, Diyos amang nasa langit, kung gaano siya, kung gaano kanya kamahal, because God is love. Palapakan natin ang Lord. Ano man ang mangyari, mahal ka ng Diyos. At nawawag tayong masumpungan na isa tayo sa nagsasabing, kwenta ka naman. Wala kang kwenta. Alam nyo, kapatid, may mga tao na nagsasabi sa akin kung gaano huwag kayong magtatampo.
May mga taong nagsasabi sa akin, bawa ikaw, may taong ang daming sinabi sa akin halimbawa tungkol sa iyo. Pero hindi lahat yun ay hindi ko pinatulan sapagkat alam kong mahal tayo ng Diyos. Ang daming kasiraan minsan na sinasabi sa iyo. Kahit ano pang kasiraan ng sabi mo sa akin patungkol sa isang tao, isang pinaniniwalaan ko, mahal siya ng Diyos. At mahal din siya. Yung nagkikwento, mahal din siya ng Diyos. Palapaan natin Panginoon. Nung si Jesus ay nakapako sa krus, ang sasama ng mga nasa paligid niya, gwardiya, mga tao, dinuruan pa siya, tama? Kara-krus pa yung kanyang yung kara-krus. May paganon-ganon pa yung mga kayong. Sanay nun na. Uso sa amin yung kara-krus. Pinagpustahan ang damit ni Jesus. Amen? Ano ang sabi ni Jesus? Ano ang sabi niya? Sinabi pa, minura ba niya yung mga taong yon? Ano ang sabi niya? Ano ang sabi ni Jesus? Patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah! Bilang mga anak ng Diyos, kayo nasa online sa The Life Giving Spirit Church, ang laging hanap natin ay kung paano itataas ang kapwa Kristiyano. Nagkakamali, 1 John chapter 5 verse 14. 1 John chapter 5 verse 14. 1 John chapter 5 verse 14. 15. 16. 1, 2, go! Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi kamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Ayun daw, yun yung kasalanang hindi against the Holy Spirit. Huwag kayong mag-alala, wala sa atin na magkakasala against the Holy Spirit according to I think Romans or Hebrew. Para makarating ng isang Kristiyano, yung kailangan naranasan niya lahat. Yung pang wala ng dahilan para itakwil mo talaga si Jesus, naranasan mo lahat ng himala, naranasan mo, wala pa nga sakit nga lang ng ngipin, bumibigay na kayo amen? Kung makikita ninyo na nagkukulang, nagkakamali, hawakan nyo cellphone, kauntakin nyo lahat. At humingi ka ng paliwanag. Ganun ba? Anong sabi dyan? Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng Nagkakasala yan na hindi suspecha lang Apa. Hindi sa tingin lang. Ito nakita talaga. Automatic, nagkakasala. Hindi yung naglaro lang sa isip mo na merong mga gantong pangyayari na katulad ng yung kapatid ng prodigal son. Naglaro sa isip niya ang lahat ng kasalanan ng kanyang kapatid. Hindi naman siya kasama nung umalis. Paano mo nasabi? Laro ng isipan. Kaya anong sabi ng ama sa kanya? Anak, lahat ng akin ay iyo. Hindi mo lang alam gawin. Ang kapatid mo'y patay, muling bumalik, dapat tayong magsaya. Hindi. Hindi ganun takbo ng utak niya Pero yung tatay na nagre-represent sa ama, winelcome siya. Ang dapat po natin gawin, magpanalingan tayo sa isa't isa. Amen? Amen? Amen. Come on mga bata. Lalaki kayo, marami kayong tampuhang mangyayari bilang magkakapatid sa Panginoon. Okay, wag mo na kayo mag-usap. Talagang ganon. Give time. Pero wag mong habaan ng time. Kaya sabihin ako, kailangan masolve kagad. Sir, Remus, pag sinabi, bawa, nagtampo si Jessa, sabi niya, give time. Huwag mong patatagalin dahil habang tumatagal, lalong lalayo damdamin niya sa iyo. Kailangan masolve. Hoy, hindi ganun ang alam mo. Ang alam ko, dapat talaga bigyan ng time. Yun ang gawa nila. Pero ayon sa experience ko, sa akin hindi. Okay, balik tayo sa salita ng Lord. Balik tayo sa salita ng Lord. Ipanalangin. Tumingin kayo sa akin. Ipanalangin. Amen? Amen. Ipanalangin. Nang sa ganon, bigyan siya ng buhay na ukol sa mga magkakasala Amen? nang hindi ikamatay.
Bibigyan ko uli ng lakas. Ganun tayo magmahal sa ating kapatiran. Palapakan natin ang Lord. Bakit tayo dapat ganun magmahal? Bakit tayo dapat ganun magmahal? Bakit? Dapat alam nyo to. Bakit? Mahal niya tayo. Bakit, sir? Bakit, Steve? Bigyan ng mic. Mamaya, jacket na kasunod niyan. Bakit, sir? Dahil ganun po magmahal ang ating Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Steve! I love you! Kasi sabi ng Bible, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Palakpakan natin ang tatang Diyos, ganun magmahal. So kung kiniklaim mo na Christian ka, dapat mapagmahal ka sa kapwa kapatiran. Amen! That's love. Kaya ngayon ang ating unang pinangahawakan mahal ako ng Diyos. Ikalawa, bago na akong nilalang. Dinadala ka ng isip mo sa mali pa, bago na akong nilalang. Makikita mo, magbabago lahat yan. Maaayos at mababago lahat yan. Kaya nga ito sabi ng awit, Proverbs, Kawikaan. Proverbs, Kawikaan, chapter 24. Simulan natin sa verse 13. Hihinto na ako rito muna. 30 na pala. Napapasarap. 1, 2, go! Anak ko, kumain ka ng pulot, sapagkat mabuti at ng pulot-pukyutan na matamis sa iyong lasa. Sa gayoy, matututo ka ng karunungan. 14, yun. Sa gayoy, matututo ka ng karunungan na maglalagay sa iyong kaluluwa. Kung iyong nasumpungan ito, sa gayoy magkakaroon ka nga ng kagantihan at ang iyong pag-asa ay hindi mahihiwalay. Palapakan natin Panginoon. Ano daw yung salita ng Lord kanina? Kasi tamis ng pulot, pukyutan. Pulot-pukyutan. Kumain ka niyan, salita ng Lord. At magkakaroon ka ng, ano sabi sa 13? Matututo ka, ayan, di ba? Matamis sa iyong lasa. Di ba kanina, sweet? Hindi joke yun. Hindi figurative speech yun. Amen. Kapag natutunan mo talaga yan, at sa gayoy, matututo ka ng... Karunungan. At yun naman ang sabi ng Bible Wisdom. Knowledge. Chapter 4 ng Proverbs. Huwag mo na yung dalhin doon. Hindi na. Sa gayoy, magkakaroon ka ng mga kagantihan, gantimpala, at ang iyong pag-asa ay hindi mahihiwalay. Come on, youth. Come on, bata. So, meron po tayong dagdag ngayon. Kailangan po nating sabihin, ako ay isa ng bagong nilalang. Isa na akong bagong nilalang. Pumalpak ka, isa na akong bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, ako ay bago na. Yun ang paniwalaan mo, yun ang totoo, yun ang lalakaran mo. Amen? Yun ang i-decide mo sa sarili mo bago ka nang nilalang at wala na yung dati. Amen? Kaya kayo mga dating, tumingin kayo sa akin, nasanay, di ba? Nasanay sa kalokohan, di ba? Bago ka nang nilalang, hindi na ikaw yung manununtok ng kaklase, ha? Ano ba naman yun? Kalokohan yun. Kalokohan yun. Kalokohan kalokohan yun. Walang mararating yun. Halimbawa, ikaw, tanongin kita, tatay mo, nakita mo nakikipagsuntukan ng sama sa loob, di ba? Hindi maganda tingnan, di ba? Ganun din kayo. Huwag. Amen? At nagdudulot yan ng kapahamakan. Amen? Dagdagan natin ating kaibigan para lumawak ang ating kalsadang pwedeng puntahan. Pag nagdagdag tayo ng kaaway, ranas ko yan iikli ang kalsadang pwede mong lakaran. Sinisigurado ko sa iyo yan. So baguhin natin takbo ng isip natin, let's love. Amen? Imbis na away natin sila, magbago tayo ng isip. Amen? 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 May Amen. salita ng Lord. Palapakan natin ng Lord. At inaanayahan kita, Sister Jessa, para sa salvation. At tayo po ay dadako, matapos na salvation, sa Holy Holy Communion. Praise God forevermore. Hallelujah. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Amen. Sige po. Sabihin nga po natin, God loves me. God loves me. I am a new creature. Ayan. So, maganda po na pagkagising natin sa umaga, banggitin natin tong mga affirmation na to. Para ma-set yung araw natin na
alam natin, kahit anong mangyari, may nagmamahal sa atin, which is ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Sige po. Sabihin ko na lang po, bago tayo dumako sa Holy Communion, kailangan lahat po tayo ay nakatanggap na sa ating Panginoong Hesukristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Sabi po sa Romans 10 verse 9, pwede pong palagay. If you confess, sabi dito, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So, kung sino man ang gustong maligtas, sa nanonood po sa aming mga kapatid online, ay sabayan niyo po kami sa panalangin na aming babanggitin. Ganon din po dito sa mga kasama namin. And iniimbitahan ko po kayong tumayo. Hallelujah. At sabayan niyo po ako sa panalangin to para sa ating mga kapatid na tatanggap sa ating Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay patungong langit. At maaari po bang pumikit ang lahat? Pumikit po ang lahat. At ulitin ang panalangin aking babanggitin nang mula sa puso. Hallelujah. Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, maraming salamat sa oras maraming salamat sa oras at pagkakataong ito. at pagkakataong ito. Nananalig ako ng buong puso Nananalig ako ng buong puso kay Kristo Jesus, kay Kristo Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. ang bugtong na anak ng Diyos. Nananalig ako Nananalig ako na namatay siya para sa akin na namatay siya para sa akin. at siya'y binuhay muli ng Diyos At siya'y binuhay muli ng Diyos mula sa kamatayan. mula sa kamatayan. Nananalig ako Nananalig ako na si Jesus na si Jesus ay buhay ngayon at magpakailanman. ay buhay ngayon at magpakailanman. Ipinapahayag Ipinapahayag ko sa pamamagitan ng aking bibig sa pamamagitan ng aking bibig na si Jesus na si Jesus ang Panginoon ng aking buhay. ang Panginoon ng aking buhay. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At ako ngayon, ipinanganak ng muli ipinanganak ng muli sa pamamagitan ni Jesus sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang pangalan. at ng kanyang pangalan. Ako ngayon, anak na ng Diyos. Ako ngayon anak na ng Diyos. At may buhay na walang hanggan. At may buhay na walang hanggan. Si Kristo Si Kristo ay nananahan na sa akin ngayon. ay nananahan na sa akin ngayon. At mas makapangyarihan At mas makapangyarihan ang siyang nananahan sa akin ang siyang sa akin kaysa sa siyang kaysa sa siyang nananahan sa mga makasanlibutan. nananahan sa mga makasanlibutan. Ako ngayon lumalakad Ako ngayon lumalakad sa kaalaman ng aking bagong buhay sa kaalaman ng aking bagong buhay kay Kristo Jesus. kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Congratulations po sa aming mga bagong kapatid. At sige po, tayo pong lahat ay maaari mo nang umupo. Tinatawagan po si Pastor, si Angel at si Roselyn para po sa ating Holy Communion. Okay, yan. Mahalaga po ang Holy Communion na ituro po natin yan. Ngayon, meron po akong tatawagin. Okay? Brother Jobert. Dito ka sa kaliwa. Bread ka. Wine. Bread, baligtad. Jobert.
Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, ang araw na ito, Panginoon, pinagdiriwang namin, Panginoon, kung ano ang ginawa mo, Panginoon, sa amin, Panginoon. 2,000 years ago, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa pag-ibig, Panginoon, na iyong ibinuhos sa bawat isa, Panginoon. Sa biyaya, sa pagpapala, Panginoon, na patuloy mo ibinibigay sa iyong mga anak, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, ang tinapay, Panginoon, na nagsisimbolo, Panginoon, sa iyong katawan, Panginoon. At ganun din po naman ang juice, Panginoon, na nagsisimbolo, Panginoon, sa iyong dugo, Panginoon. Panginoon, ang mga simbolo na ito, Panginoon, ito po ang siyang gagamitin namin, Panginoon, para alalahanin, Panginoon, ang iyong ginawa, Panginoon, sa amin 2,000 years ago, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Patuloy po naming alalahanin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, katapatan, at kabutihan sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Tunay nga po na ikaw ay walang katulad, Panginoon. Ikaw ay tapat sa bawat isa na iyong mga anak, Panginoon. At ganoon din po naman sa mga mag-serve, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa mga kabataan na ito, Panginoon. Panginoon, patuloy mo silang puspusin, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Na patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon, makinig ng iyong salita, Panginoon, at dumalo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa maginamit po, Panginoon, para makadulo itong mga batang ito, Panginoon. Panginoon, kung ano man ang kagustuhan, Panginoon, kahilingan ng puso ng bawat isa na ito, Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo, Panginoon. Maraming salamat sa katugunan, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Ito lamang pong aming samot dalangin sa mataas. At ang aawit din, Panginoon, maraming salamat po kay Sister Sheila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa walang sawa na pagsiserve, Panginoon. Sa paglilid, Panginoon, ng worship team, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay niya, Panginoon. Ito lang po ang aming samot dalangin sa mataas ng pangalan mula po Jesus. Amen. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay
Sound check. Itaas po natin ang ating tinapay na sumisimbolo ng ating katawan ni Yesu Kristo. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat po pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong siya'y ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo." Itaas po natin ang ating Diyos na sumisimbolo sa dugo ni Jesucristo. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan, upang kami maituring mong mga anak. Inihahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy naming ipinahayag ang inyong kaharian at ang inyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo." Maraming salamat, Panginoon, sa mga simbolo na ito, Panginoon. Ito po ay alaala, Panginoon, na kung ano ang ginawa mo sa amin, Panginoon. Ibinuhos mo ang iyong pagmamahal, Panginoon, sa aming mga anak mo, Panginoon. Na kami ay mapatawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Sabi po ng 1 Corinthians 5:17, Panginoon, kami ay bago ng nilalang, Panginoon. Dahil ito ay resulta, Panginoon, na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para baguhin, Panginoon, kung ano ang nakaraan namin, Panginoon. Panginoon, naway, hindi na kami mamuhay, Panginoon, sa dati naming pag-uugali, sa dati naming nakaraan, Panginoon, sapagkat ito ay inalis mo na sa amin, Panginoon. Kami ay bago ng nilalang. Nararapat lamang, Panginoon, na ibalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat at pagsamba, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po aming samot dalangin sa mataas na pangalan mo lamang po, Jesus. Amen. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ng kasalanan ko. Tinatawagan ko po si Sister Zaira. Kahit di kailangan sa iyong iyakap, ako'y di. Magandang gabi pa sa inyong lahat. Magandang gabi po, sister. Gising pa ba? Amen! Gising pa ba? Amen! Gising pa ba? Amen! Amen. Gising pa. Yon. Natutuwa ako kasi napakaraming tao ngayon sa midweek service natin. Kahit pa grabing lakas ng ulan kanina, 'di ba? Sobrang lakas talaga ng ulan, para bang hindi na siya titigil, pero
praise God kasi ngayon tumigil na siya. And natutuwa ako kasi napakaraming kabataan ngayon. Hindi kayo nagpahadlang sa mga iba pang mga gawain na binibigay ng kalaban para lang hindi kayo makapunta o makadalo sa midweek service natin. Tingin kayo sa akin, hindi na naman kayo nakatingin sa akin, mag-iselos na naman ako niyan. Kung saan kayo nakatingin, sa akin ang tingin. Sa akin ang tingin. Yan. Yan. Ay, may hindi pa tumitingin sa akin. Focus. Yan, tingin na sa akin yan. Makinig, buksan ng tenga, buksan yung mga isip, at ihanda yung puso natin ngayon. Diba? Yun. So, ngayong gabi, inaanyayaan ko kayo, ini-encourage ko kayo na dumalo sa ating midweek service next Wednesday sa August 12, no? 7 p.m. at hanggang 8:30 p.m. ng gabi. Napaka-importante na attend tayo sa midweek service natin. Amen. Kasi paano natin malalaman na we are a new creatures kung hindi tayo dadalo sa midweek service natin, Sunday service natin? Paano natin malalaman na we are special, na tayo ay kamahal-mahal, na tayo ay, we are the light of the world kung hindi tayo dadalo sa midweek service natin, hindi tayo dadalo sa Sunday service natin. Kasi, tingin. Kasi dito lang sa tahanan natin, Panginoon, dito lang sa church na to, maririnig nyo yung mga ganong paliwanag sa inyo, yung mga dapat yung matanggap. At dito lang sa church na to, malalaman nyo na meron pala kayong tungkulin bilang anak ng Panginoon at bilang ilaw ng sanlibutan na to. At kaya napakahalaga ng mga ibinigay na pagkakataon, etong araw na to, ng midweek service natin, napakahalaga niya kasi binigay to ng Panginoon para sa atin para makapagpalakas. At binigay to ng Panginoon para sa atin, para malaman natin na we are powerful. Binigay ito ng Panginoon para sa atin, para malaman natin na 2,000 years ago, magaling na pala tayo. Diba? Dagdag pa, hindi lang dapat tayo dadalo. Kundi, hindi lang tayo magpapainit ng mga upuan. Kundi dapat yung isip at talaga natin, puso. Yung bawat tinuturo ng pastor natin, natin yun, ipinapasok, ningunguya-nguya. Inuunawa at iniintindi. Ganon kahalaga yun. Sobrang halaga nun. At paano natin ipababahagi sa ibang tao na magaling na tayo, na meron tayong Holy Spirit na nagbibigay ng kapangyarihan para sa atin, kung tayo, hindi naman nakaupo lang tayo, nakikinig lang pero hindi inuunawa yung tinuturo. At paano natin i-share yan sa iba kung pinapangunahan tayo ng takot? Di dapat tayo matakot kasi, di tayo dapat matakot na ipamahagi sa iba yung mga nalalaman natin. Di tayo dapat matakot na ibigay sa kanila liwanag meron tayo. Hindi dapat tayo matakot ibahagi. May alarm. Yan, lang. Dapat gising na gising dapat talaga tayo yon, alarm. Yan. Kaya napakahalaga ng midweek service na pinagkaloob ng Panginoon para sa ating lahat, para lahat talagang train na train tayo, talagang punong-puno tayo ng kaalaman at handang-handa tayo maglingkod para sa Panginoon, para sa ikapupuri niya. Amen po ba? Amen. Amen. Yan. So, dalo po tayo magsama pa tayo ng mga mahal natin sa buhay, mga taong nasa paligid natin para napakarami na nagpapalakas para sa ikakalugod ng ating Panginoon. Yon. So, purihin ang Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat po. Yan. So, tinatawagan ko na po ang music min. Music min, tara na po.
sa akin? Ano to? Hallelujah. Sumigaw po ng amen ang lahat ng pinagpala. Amen. Hallelujah. Amen. See you ulit next midweek service sa August 12. And of course, every Sunday, i-desire natin na makadalo din tayo ng Sunday. That's 9 a.m. and prayer meeting every Tuesday, 4 p.m. Of course, our midweek service every Wednesday, 7 p.m. And Cheer Up the Word Works po. So, i-follow nyo or i-like nyo yung The Life Giving Spirit Church Facebook page para sa mga pinopost doon. And Children Ministry every first Saturday of the month. Sige po. Hallelujah. Amen. I-share lang po ako ng onte. So, lagi na lang po nating isipin sa buhay na yung mga problems na ibinabato sa atin ng kalaban is exam. Sa exam, di ba? Ano bang kailangan natin sa exam? Kailangan para pumasa ka. Nagre-review ka. Tama po? Sagot. Saan natin nakukuha yung sagot? Sa pakikinig. At kapag meron tayong ni-review or binasa. Ganon din sa buhay. Ang mga problema, yan yung mga exams natin sa life. At ang salita ng Diyos, ang Bible ang ating reviewer, ang pakikinig natin, pagdalo natin sa church, diyan tayo nagkakaroon ng kumbaga stock knowledge sa utak natin na siyang magagamit natin sa examinations na ibibigay ng buhay natin. Amen po ba? Amen. Kaya lagi tayong dumalo para ready tayo lagi sa lahat ng exams. Hallelujah. Ayan. Sige po. Sa Diyos ang papuri, tayo po'y umawit muli. Hallelujah. Dahil nagliliyab ang ating mga spirito sa narinig natin ngayong gabi. Busog na busog siya sa panibagong tinapay na kanyang tinanggap ngayong gabi. Na
itaas po natin ang ating kamay papuntang langit. Ang Panginoon na bukal sa kapayapaan, ang siyang nagkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Sumayin niyong lahat ang Panginoon, sumayin niyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Amen. Dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Picture tayo! Hindi na tayo'y magpuri sa Kanya.